Mga modernismong Filipino. Ang modernismo ay isang salitang hindi pangkaraniwan sa ating bokabularyo. Ano nga ba ang kahulugan nito? Ayon sa UP Diksionaryong Pilipino, ang modernismo ay nangangahulugang estilo o kilusan na naglalayong umaklas o umiwas sa mga formang klasiko at tradisyonal. Sa akdang nobelang Tagalog 1905 to 1975, Tradisyon at Modernismo ni Soledad S. Reyes, sinasabing una itong ipinamalas noong panahon ng Hapon ng mga manunulat at kritikong naniniwalang panahon na upang kilalanin at gamitin sa literaturang Tagalog ang mga makabagong pamamaraan ng panitikang kanluranin. Malinaw na naiiba sa tradisyonal ang mga maikling kwento sa antolohiyang 25 pinakamahusay na kathang Filipino ng 1943 na nilathala ng liwayway. Inilarawan ni Teodoro A. Agoncillo. Nagtataglay ito ng 8 nangingibabaw na katangian. Ang katimpian sa pagtalakay ng mga paksa, ang pamamayani ng panloob na pangyayaring madula ngunit hindi maligoy, ang kawalan ng banghay, ang pagpaksa sa mga buhay o pangyayaring minalang kabuluhan ng lumang paaralan, ang iba-ibang pamamaraan ng pagsalaysay, ang kalawakan ng paningin ng mga manunulat, ang kapayakan ng pangungusap, at ang paghahanay sa mga ito sa himig na iglesia. Tatalakayin sa dokumentaryong ito ang 5 kabanata ng aklat na Mga Modernismong Filipino. Kaya simulan na natin ang unang kabanata, ang espasyo. Ang nasasakupan nating espasyo ay umuubog sa mga pagkakaiba natin sa isa't isa at sa mga pagkakaibang ito natin na ang ating identidad. Ito ay may kinalaman sa ideolohikal na pagtatatag ng mga sistemang pampubliko at pribado na nagtatalaga naman ng mga gawain para sa lahat o para sa sarili. Mayroong espasyo na naghihiwalay sa mahirap at mayaman, sa syudad at nayon, sa makapangyarihan at sa inaapi. Dapat ay lalahanin na hindi lamang pisikal ang espasyo. Kasama na rin dito ang mga sosyolohikal at psikolohikal na aspekto ng ating pamumuhay. Ang espasyo ay napapanatili dahil sa tinatawag na panoptikon. Kung ang literal na definisyon ang pag-uusapan, ang panoptikon ay isang estruktura sa gitna ng bilangguan kung saan nakapwesto ang mga gwardya. Ang estrukturang ito ay paikot, kaya naman kayang bantayan ng mga gwardya ang lahat ng nangyayari sa kulungan mula sa loob nito. Sa mas malalim na analisis at sa usapin ng modernismo, ang panoptikon ay ang paniniwala o ang ideya na may isang mas higit na nakatataas sa atin na nagbabantay at nakakikita ng lahat ng ating ginagawa. Dahil dito, tiyak na nadidiktahan ang kilos ng bawat nilalang. Ang panoptikon ay nagpapanatili rin naman ng tinatawag na habitus o ang mga nakasanayan ng mga gawain o kaugalian na itinuturing na normal sa isang espesipikong espasyo. Ang habitus at panoptikon ang nagtatalaga ng ating mga gawain. Sa konkretong diskusyon, maihahalimbawa ang konsepto ng pagiging estudyante at pagkakaroon ng guro. Inilalagay ang pareho sa espasyo ng paaralang may layuning madagdagan ang kaalaman ng sino mang narito sa pamamagitan ng paggabay ng kanyang guro. Ang habitus na idinidikta sa isang mag-aaral ay ang gumising ng maaga, pumasok sa klase sa itinakdang oras, gawin ang mga takdang aralin, at makinig ng nakaupo sa sinasabi ng gurong nasa harap niya. Ang guro naman ay inaasahang maging handa sa material na kanyang ituturo habang nakatayo sa harap at maging kasama ng mga estudyante patungo sa daan sa mas mataas pang kaalaman. Dito, nagsisilbing panoptikon ng estudyante ang guro na nakikita ang kanilang mga ginagawa mula sa harap, maging sila man ay nag-aaral o naglalaro lamang. Ang punong guro ang namamahala sa kagawarang kinabibilangan niya, o kahit naman mag-aaral na nakatanaw lamang mula sa labas, ang nagsisilbi namang panoptiko ng guro. Ang habitus ay naiiba sa bawat espasyo, kaya naman may ibang mga paniniwalang itinuturing na normal sa isang espasyo, ngunit hindi katanggap-tanggap sa iba. Ito na rin ang dahilan kung bakit may iba't ibang mga tradisyon ang iba't ibang mga kultura.
Kasama rin sa espasyo ang konsepto ng pagbabalik sa nakaraan at pagkapit dito upang hindi basta madala ng kung anumang pagbabago ang inihahayag ng kasalukuyan. Isang mahusay na manunulat, si Rolando Tino, ang nagsasabing ang pagbabalik dito ay ang pagpapahalaga sa hinubog na identidad ng pagiging isang bayan. Mas nakikita rin natin dito na ang pagtangkilik sa sariling wika, ang pagmamahal sa bayan, pagkilos upang mapabuti ito, ang espasyong ating kinabibilangan at hindi masyadong madala sa ningning ng kaunlaran na ipinapangako ng mga banyaga. Ang espasyong kinabibilangan natin ay humuhubog sa ating pagkatao, paniniwala at kakayahan. Dito nagmumula ang mga prinsipyong nagdidikta sa bawat tao. Higit na iba ang paraan ng paghubog ng syudad sa nayon, ngunit walang mas nakahihigit sa dalawang ito. Ang paglipat mula sa isang espasyo patungo sa iba ay maaaring makadagdag sa kung anumang paniniwala ang mayroon tayo at maaari ring makapagpabago o kaya na may makasira ng mga ito. Sa pamamagitan ng pagkilala sa espasyong ating ginagalawan, mas higit nating naiintindihan ang ating pagkakakilanlan bilang mamamayan, anak at tao. Ang espasyo ay isang konstruksyong kultural na tumutukoy sa pagtatalaga ng mga pisikal na lunan at kaibahan ng mga ito at sa mobilidad ng mga ideya at kaisipan mula bansa patungo sa syudad, munisipyo, bayan at barangay. Teknolohiya, fast food at mga nagtataasang infrastruktura. Sinasalamin ng mga ito ang bilis na dala ng modernismo panahon. Sa literal na pamamaraan, ang bilis ay tumutukoy sa pagsukat sa oras na kailangan para dalhin ang isang bagay mula sa isang lugar patungo sa isa pa. Umiikot ito sa paghahatid o pagdadala ng impormasyon at serbisyo sa lipunan. Ayon kay Paul Virilio, mahalaga lamang ang impormasyon kung mahahatid ito ng mabilis. Speed is information itself. Tinutukoy rin naman ng bilis ang ugnayan ng tao sa mga institusyon at ang paraan nito ng paghahatid ng serbisyo sa lipunan. Sa paghahatid ng serbisyo, dapat isaalang-alang ang oras, lakas o enerhiya, paggawa o labor, output at pagpaplano at pagdidisenyo. Ang konsepto ng efficiency ay tumatalakay sa paglikha ng materyales na kailangan sa paggawa mula sa limitadong pinagkukunan ng yaman. Mahalaga ito sa pag-ipon ng lakas at pagsalba ng oras. Gayunpaman, ang pananaw nito ay isa na nakatuon lamang sa bilis ng pagproseso o paglikha at pagpapabaya sa konsepto ng moralidad para dito. Kaugnay nito ang konsepto ng McDonaldization, kung saan ang efficiency ng isang tao ay hindi nakabatay sa kanyang sariling kakayahan, kundi sa bilis ng mga institusyong panlipunan na naglilingkod sa kanya. Dahil dito, hindi na nabibigyang halaga ang tao kapalit ng mas mabilis na takbo ng serbisyo. Ang burokrasya ay isang paraan ng organisadong pagkilos ng isang sistema ng mga tao batay sa uri ng gawain at produksyon na kinakailangan sa kanilang trabaho. Ang kahalagahan ng ganitong sistema ay ang pagsiguro na nagkakasundo ang tungkulin at paraan ng pagkilos ng bawat bahagi ng nasabing sistema. Mahalaga sa isang burokrasya ang tamang pagpapatupad ng batas mula sa mga namumuno nito. Tungkulin nilang mamahala at masigurong maayos ang takbo ng sistema. Gayunpaman, ang mga tagapamahala ay hindi ang pinagmumulan ng materyal na produkto. Ang mga manggagawa ang pinagkukunan ng yaman at produkto, kaya sila ang itinuturing na primary producers ng sistema. Sa kasaysayan, ang middle class ang pinagmumulan ng karamihan ng produktong nagmumula sa merkado. Sila ang mayoridad na pinagmumulan ng lakas paggawa at isang malaking bahagi sa pagtakbo ng lipunan. Gayon din, sila ang pinakamalaking bahagdan ng batayan ng pagsulong o pag-unlad. Gayunpaman, nasa kritikal na posisyon ang gitnang uri. Dahil sa bilis ng teknolohiya, ang pagiging episyente ng isang tipikal na manggagawa ay madaling nahihigitan ng modernong makinarya.
sa kamay ng mga makapangyarihang tao, ang tanging batayan ng pagkatuto at pagsilbi ng iba ay bilang tagamando ng mga material na kailangan ng pagnenegosyo. Simbolo ito ng McDonaldization kung saan malilimitahan ng potensyal ng tao batay sa dikta ng iilang namumuno dito. Bagamat nanganganib ng mabura ang gitnang uri, sila pa rin ang tagapagtaguyod ng kaayusan sa politikal at ekonomikal na aspeto ng lipunan. At tulad ng sa mga nagdaang panahon, sila rin ang may kakayahang magpabagsak sa mga tiwaling namumuno. Ang pag-aaral ng bilis ay tinatawag na dromology, isang konseptong ipinakilala ni Paul Virilio, isang French cultural theorist at urbanist. Ang salitang dromology ay nanggaling sa dromos, isang salitang Griego na nangangahulugang race course. Ito raw ang government of differential motility, of harnessing and mobilizing, incarcerating and accelerating things and people. Sinasalamin ng mga pag-aaral ni Virilio ang paglaganap ng bilis sa mga aspeto ng transportasyon, komunikasyon, produksyon, militarisasyon, at iba pang mga institusyon ng lipunan. Ayon sa kanya, patuloy na binabago ng bilis ang ating pag-iisip o mentality. May uugnay din ng bilis sa salitang kuryente. Sa pagtukoy ng bilis bilang kuryente, binibigyang diin ang bilis bilang pundasyon ng lipunang teknolohikal at ang bilis ng pag-angkop ng teknolohiya at ang epekto nito sa mga serbisyong panlipunan. Ayon kay Marshall McLuhan, ang electric speed at pabago-bagong bilis ang sanhi ng mga pagbabagong teknolohikal. Ayon kay Jeremy Miller at Michelle Schwartz, to possess speed is to be moderate. To control speed, rather than to be controlled by it, is perhaps the most important form of contemporary power. Liwanag. Ito ang kaliwanag ng mga bata na napatutunayan ng siyensya at mga ideya na natutunan ng mga spiritual natin paniniwala. Sa usapin ng liwanag, hindi lang literal na liwanag ng apoy o iba pang bagay na nagbibigay ilaw ang nabibigyan ng pansin. Isa rin itong pagtingin sa matalinghagang kahulugan ng liwanag, bagong pagtanaw at bagong pananaw. Bago ang panahon ng kaliwanagan o enlightenment, pinaniniwalaan na ang mundo ang sentro ng universo. Ito ang geocentric theory. Kinalaunan, natuklasan ni Nicholas Copernicus at ng iba pang mga sayentipiko na hindi nagtutugma ang kanilang mga obserbasyon sa kalangitan at ng teoryang ito. Nabuo ang konsepto ng araw, imbis na ang mundo ang sentro ng kalawakan. Ito nga ang heliocentric theory na hindi sinangayunan ng simbahan at naging dahilan na pag-usig nila sa mga sayentipiko katulad ni Copernicus. Ang teoryang ito ay hindi lubusang totoo, ngunit naging daan upang mas mapalapit ang mga tao sa katotohanan. Nang sumapit na ang panahon ng kaliwanagan sa Europa, umusbong ang bagong uri ng pag-iisip at pagsusuri sa mga fenomenang nararanasan ng tao. Umunlad ang agham at dito na sumidhi ang tunggalian ng agham at relihiyon. Sa mas makabago namang usapin, marami sa atin ang nakakaalam sa HIV at sa mga panganib na dulot nito. Gayunpaman, hindi natin alam ang itsura nito bilang isang napakaliit na organismo. Kaya, noong 2013, nabigyang liwanag ni Alexei Kaspersky ang itsura nito sa pamamagitan ng paggawa niya ng visual renderings ng nasabing virus. Sa usapin naman ng kulturang popular, marami ng pelikula ang nakapagbigay liwanag sa atin. Dalawa sa mga ito ay ang Interstellar at A Bug's Life. Sa Interstellar, ipinakita ang komplikadong pagtakbo ng napakalawak na universo habang ginagamit ang agham tulad ng Theory of Relativity ni Albert Einstein. Ipinakita nito ang mga kathang-isip, ngunit kung iisipin, mga posibilidad din habang nililiwanagan tayo tungkol sa masalimuot nating kalawakan. Sa pelikulang A Bug's Life naman,
ipinakita ang kapwa komplikadong pamumuhay ng maliliit na organismo tulad ng mga insekto, habang ginagamit ang mga napapansing natural na mekanismo ng mga ito. Ipinakita rin ito ang mga posibleng nangyayari sa kanilang mga buhay at nililiwanagan tayo sa kanilang munting mundo. Sa mga ito, malalaman natin na bagamat magkatunggali ang agham at relihiyon, parehong nagbibigay ng kaliwanagan ang mga ito. Malalaman din natin na ang kaliwanagan ay nagmumula sa pagbabalik sa nakaraan upang mas maintindihan ang kasalukuyan at mahubog pa ang ating kinabukasan. Ang liwan, ang bagong kaalaman at umuhubog sa ating buhay. Mula sa mundo ng mga pinakamaliit hanggang sa mga bagay na mas malaki pa sa ating pangkasan. Ang sarili ay isang konsepto na bumubuo sa modernismo, kung saan binibigyan pansin nito ang pagbuo o konstruksyon ng pagkatao o ang sarili, batay sa lahi, edad, kasarian, relihiyon, nasyonalismo at maraming pang iba. Ngunit makatwiran nga ba ito? Kung minsa'y mapapatingin na lamang tayo sa salamin, tititigan ng mga bilog na mata, susuriin ang ating ulo hanggang talampakan, at biglang masasambit. Sino na nga ba ako? Sinasabing ang konsepto ng sarili ay nakatuon sa identidad o ang pagkakakilanlan ng tao na paraan ng pagpapahayag ng pananaw tungkol sa sarili at paraan ng pagkakahon sa sarili batay sa nakasanayan, nakagawian at marami pang iba. Ayon sa Culture Industry, Enlightenment on Mass Deception, ni Theodor Adorno at Max Horkheimer, ang kultura ang nagtatatak ng uniformidad sa ating pang-araw-araw na karanasan. Ito rin ang nagiging sanhi ng pagkadayumanisa ng mga tao sapagkat maraming inihahandog na produkto ang kapitalismo. Maraming mapagpipilian, ngunit sa huli ay pare-pareho lamang ang mga ito. Sinasabing ang konsepto ng sarili ay ideolohikal, kung saan arbitraryo ang sarili, sapagkat taliwas ito sa dominanteng kaisipan na nagsasabing ang sarili ay likas, bunga ng Diyos at marami pang iba. Ngunit sa kabila nito, dapat sipatin na hindi ang sarili ang umuhubog sa sarili, kundi ang politika sa representasyon nito, ang lipunan. Ayon sa maraming siyentista, ang lipunan ang humuhubog sa pagkatao at nagdidikta sa kung ano ang dapat maging pagkatao ng isang tao. Ayon kay Tracy Orr na isang sociologist, ang pagkakakilanlan ay naiimpluwensyahan ng pamilya, edukasyon, ekonomiya, estado, at maging ang media na mga salik ng lipunan. Ang pagdidikta ng lipunan ay mapapansin sa maraming sitwasyon sa pang-araw-araw na buhay na marahil nagdudulot ng kalabisang dehumanisasyon para sa isang tao. Ang pagnanasa ng tao ay nakatuon sa kung ano ang nakikita nila sa lipunan na pinaiigting ng mga ahente ng lipunan, gaya ng media at teknolohiya. Mapapansin na marami sa kabataan ang may ideal na kaisipan ukol sa pangangatawan. Sa kababaihan, dito pumapasok ang konsepto ng sexiness at kagandahan, at sa mga kalalakihan naman ay ang konsepto ng masculinity na pinaniniwalaan nilang nasa malalaking katawan na hinubog ng labis na ehersisyo na resulta ng pagnanais na makita ang sarili bilang kasang-ayon ng karamihan. May iugnay rin ang pagkakaroon ng mga estereotipo ng pagkatao na maaaring makatwiran o hindi. Ang impluwensya ng lipunan sa pagkatao ng bawat tao ay lubusang nakakaapekto sa konstruksyon ng sarili sapagkat sa huli, ang bawat tao ay humaharap sa mga katanungan ukol sa pagiging handa sa kung anong sasabihin sa kanila ng lipunan, kung handa ba nilang pakinggan ang boses ng lipunan. Ang pagkatao ay nagsisilbing mukha ng bawat tao, at tuwing nadedeyumanisa ang tao, sila ay nagsusuot ng maskara upang itago ang kanilang kabilang sarili. Nagkakaroon ng alienation sapagkat hindi kaya, ngunit patuloy na pinipilit na makisabay, makibagay at maitago ang sarili.
nangingibabaw ang inggit at pagpapanggap kung saan matatanaw ang maraming mukha ng bawat tao. Ayon sa cultural cringe ni Arthur Angel Phillips, ang internalized inferiority complex sa usaping kultural ay tinuturing ng mamamayan ng isang bansa ang sariling kultura na namababa kaysa kultura ng ibang bansa na tinatawag na cultural alienation at may ugnayan sa colonial mentality. Ang bansa ay representasyon ng sarili at may papakita na mababa ang tingin ng isang tao sa kanyang sarili. Gayunpaman, ang konsepto ng sarili ay muling ibabalik sa kaisipan na ito ay arbitraryo sapagkat ang desisyon ng ating pagkatao ay patuloy na nakadepende sa ating kaisipan. Binibigyang diin ng sarili ang pagtanaw at pananaw ng tao. Hindi lamang ito nakikita sa kilos, kundi sa kaisipan ng tao. Ngunit sa huli, patuloy pa rin ang pag-akma ng ating sarili sa ginagalawan nating espasyo. Patuloy pa rin tayong malilinlang ng burokrasya sa pag-abot nito sa epesyenteng sistema at estratahiya para sa kolektibong pamumuhay. At patuloy pa rin tayong mabibigyang liwanag ng mga pagbabagong dulot ng teknolohiya, media at lipunan. Ang sarili ay hawak mo. Hawak nating lahat. May ilang matatapang na handang tuklasin kung sino ang tunay na sila. Ngunit ang katanungan ay handa ka bang tanggalin ang maskara sa iyong mukha at ipakita kung sino ka talaga, ano man ang sabihin ng ibang tao sa iyo. Ang mas mahirap na sitwasyon ay hindi ang lipunan ang siyang humuhusga sa iyong sarili, kundi ang iyong sarili. Marahil iba-iba ang paniniwala ng bawat tao. Ngunit sa konsepto ng sarili sa modernismo, uusbong ang mas matibay na paniniwala sa pagkakakilanlan ng bawat isa, maging ang lipunang ating ginagalawan. Hindi pagkakataon lamang ang anyo ng mga bagay-bagay. May disenyo ang lahat upang magampanan ang tungkuling itinakda dito. Plano ng forma, anyo, material at mekanismo. Ito ang disenyo na tumutugon sa tiyak na halaga o gamit ng isang bagay. Isa itong makapangyarihang pagtatawid o pagtatanaw gamit ang language at ang designer. Ang language ay sagisag ng mga ideolohiyang na itatatak sa mga elemento ng disenyong bumubuo sa isang obheto. Ang designer naman ang tagaplano at tagadikta ng kayarian ng buong disenyo. Siya ang bumubuo ng aktwal na obheto ng disenyo. Ayon kay Peter Martin, ang disenyo o design ay isang ahensya ng transformasyon. Dahil sa disenyo, hindi lamang nababago ang pisikal na itsura ng ating mundo. Nababago rin ang pamamaraan ng mundo, ang pagtingin ng mga tao dito, at kung paano tayo nakikipag-ugnayan sa mundo. Kaugnay sa usapin ng disenyo, ang urbanisasyon ang metapora ng modernismong panahon. Makikita sa urbanisasyon ang literal na pagbabago ng espasyo na makikita natin sa nagtataasang mga infrastruktura at simbolikong pagbabago ng espasyo na nakakaapekto sa ating konstruksyong kultural. Ang mga pagbabagong ito ay nagaganap bilang resulta ng pagdidisenyo o urban planning. Isinasalamin ng panahon ng Amerikano ang disenyo ng urbanisasyon nang magpatayo ang mga Amerikano ng mga boulevard at landscape parks. Kundi dahil sa disenyo, sa malikhain at intelektual na pagpaplano, hindi mapapatag ang summer capital of the Philippines, ang lungsod ng Baguio. Dahil sa mga disenyong urban, napapanatili natin ang katatagan ng ating ekonomiya sa pag-aayos ng ating kapaligiran na nakakaapekto sa ating lipunan. Sa pagpapatayo ng mga mall malapit sa residential areas, madaling naihahatid ang serbisyo sa mga mamamayan at madali ring kumikita ang mga kumpanya. Dahil sa disenyo, nagkakaroon din ng pagbabago sa ating ugnayang panlipunan. Nagiging eksklusibo ang ilang mga espasyo o lugar na mas nakakalaki sa agwat ng pakikipag-ugnayan ng mahirap at mayaman.
Dahil sa disenyo ng urbanisasyon na dulot ng modernismo, nagiging physically clean and orderly nga ang mga lunan, ngunit nagiging socially at spiritually dead naman ang mga mamamayan ng mga lugar na ito. May pag-asa pa ba kayang baguhin ang katotohanang sinasalamin ng sistemang ito? Tumutugon sa isang partikular na mekanismo ang plano ng isang bagay at iniaangkop ito sa lipunan. Patuloy nating binabago ang daigdig at ang disenyo nito ay humuhulma sa henerasyong humuhulog. Bawat tula at maikling kwentong tinipon sa aklat ay umiinog sa alinman sa 5 napapanahong tema sa ating makabagong lipunan. Espasyo, Bilis. Liwanag. Sarili. Disenyo. Ito ang mga mekanismong Pilipino.